nakita kaming isang bagay nakatabi ng bangkay at batid ni Kapitan Santiago na kanino daw ito. Tita, hindi ba't sa iyo iyon? Binigay ko ito kay Crisostomo bago siya umalis. Hindi maaari! Crisostomo! Senyor, maaari po ba kitang tulungan? Senyor Ibarra! Hindi ko akalain na kayo ni Senyor Simon ay isa lamang pala. Narinig ko mula kay Padre Florentino na ikaw daw ang tagapayo na Kapitan General na taparin ang saligang paggawa. Ano ba ang nangyari sa dati kong hinangaan? Hindi na ako ang dati mong kilala. Ginamit ko na ang aking isip upang kayo ay lalong mas maghirap at matutong maghimagsik. Ngunit senyor, isang taon na lamang at ako'y isang suplikadong doktor na. Ang tanging hiling lang namin ni Isagani ay matupad din ang pangarap ng ating kababayan tulad ng pagtataguyod at pagturo ng Akademyang Wikang Kastila. Nabibiro ata kayo. Akademya para sa Wikang Kastila. Mas mabuti pang samahan niyo ako sa aking mga plano, Dr. Basilio. Kapitan, bakit kay bagal ang ating pagtakbo at hindi tulinan? Mababa ang bagay na yun, Doña Victorina. Kumusta, Parabas? Wala naman kasing magandang lawas sa Las Pilipinas. Isla de los Indios. Ang lunas ng iyong problema ay napakadali lamang. Humukay ng isang duwit na kanal mula sa Lawa hanggang Manila. Sa madaling salita, ang pagbukas ng bagong ilog at ang pagsarado ng ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, maaaring malaking salapi ang iyong mga gastos at marami na iyong masisira. Pwes, tumira at gamitin natin ang mga taong bilanggo. At kung hindi sapat, gamitin ang mga taong bayan sa pilitang paggawa. Ngunit maaari itong sanyo ng magsikap. Senyor, ilang ulit ka na magsik dahil sa sapilitang paggawa ng lupang ito. Ito ay hindi na mangyayari ulit, Padre Salvi. At itigil nyo na ang iyong pagsasalita ng kaangalan. At ano naman ang silbi ninyong mga padre o mga praile at kung magkaroon ng himagsikan. Nais ko ipapatid sa inyo na ang Akademya ng Wikang Kastila. Sa ngayon, umaasa kami sa mag-aaral na mapakita ng mabuting dignidad, hindi lang para sa tao, ngunit para sa bayan. Anong sadya mo at naparito ka, Isagani? Naparito po ako para sa aming panig, Ginoong Kasta. Kung tungkol man yan sa pagpapatayo ng Wikang Kastila, ang payo kong wag na lang nating pakialaman. Di naman po namin nais may lagay ka sa galangan ng Ginoo. Paumanhin at hindi pa rin ako papayag. Masyadong peligroso. Senyor Simon! Simon! Ngunit ako, logi lahat. Opisyal utang, di naman bayad. Kung gayon, papata ko sa iyo ang aking mga armas upang mabawasan ang iyong mga utang ng mga salapi. Amigo, puntahan mo si Maria Clara at tumakas na kayo. Ngunit, senyor, matagal nang patay si Maria Clara. Hiruson animal, anong pinasasabi mo? Buhay pa ang aking minamahal na si Maria Clara. Totoo, senyor. Namatay po siya sa kumbinto. Hindi! Hindi pwede! Maria Clara! Hindi pwede! Maria Clara ka! Magandang araw po, Padre. Oh, Propinsenyora, buhay ka. Iya, ano ang aking matutulong? Nahulog
Barkada na po ako. Sige na po, nagmamakawa po ako sa inyo. Padre, wag po! Pasensya ka na, Basilio. Hindi kita maililigtas. Hindi karapat-dapat na mabuhay ang isang maruming babaeng katulad ko. Pasensya ka na, Isaganing. Ipinaramdam mo man sa akin ang tunay na pag-ibig, ngunit kailangan ko ng mag-asawa na makabubuhay sa isang babaeng tulad ko. Buenos dias, Binibini. Magandang gabi din sa inyo, Senior Simon. Ito po pala ang aking handog sa bagong kasal. Walang kwenta ang revolusyon kung mamamatay rin naman ang babaeng aking minamahal. Kahit ilang 7 taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Crisostomo. Pagkapanganak hanggang sa paghimlay, yakapin ng kulay. Kayumanggi mong mga mata, o kay tamis ng binibigkas niya, higit